No more Game 7. Yan ang sigaw ng TNT. Bago pa man magsimula ang PBA Governors Cup Finals, Game number 6. So, hello everyone. Ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Kayo po ay nanonood at sumusubaybay sa FTW, ang For the Wins video. For today's video po ay hindi na po natin hihimayin masyado kung ano po yung mga nangyari at mga naganap sa game number 6. So nagkampiyon na po ang TNT kontra po sa Barangay Ginebra. Congrats po sa TNT. So back-to-back PBA champion sila ng Governors Cup with Ronday Hollis Jefferson ang kanilang import. So maganda naman po ang laban. So first quarter ay sa token text natin ibibigay yan, and second and third quarter ay yan po i-belong to Ginebra. So pero ang fourth quarter yan po yung crucial, so hindi po kasi na-sustain ng Ginebra yung scoring nila. So 83 all with 5 minutes left sa fourth quarter, and nakalamang pa ang Ginebra sa tira ni Justin Brownlee. So 85-83. Unfortunately, Ginebra left scoreless in the last 5 minutes. And yun nga, nag-12 to nothing run. Binuhos sa lahat ng TNT yung kanilang scoring. And in favor of TNT, hinira nga silang kampiyon sa PBA Governors Cup Finals. So Ginebra was held into just 11 points sa fourth quarter, while TNT scored 29 points. So lamang pa ang Ginebra sa third quarter na umabot nga sa hanggang 11 points. Pero yun nga, hindi po naalagaan ng Ginebra ang kanilang kalamangan at tuluyan na ngang natalo ang Ginebra sa PBA Governors Cup Finals. So, well, sa buong series, ang game story po ay ang 3-point shooting. So, ito po yung sinandalan ng Ginebra simula elimination hanggang playoff. Pero pagdating po ng finals, ayun nga, pero parang nawala yung 3-point shooting ng Ginebra. And yan pa naman yung main arsenal ng Ginebra kung bakit sila nakabot hanggang finals. So atin pong himayin kung bakit nagkaroon ng ganong kung ano po yung mga na-score ng Ginebra. So sa 3 points. So yung Ginebra po, kung mapapansin nyo po, from game number 1 hanggang game number 6, ay hindi po nakapag-convert ang Ginebra ng double digit sa 3 points. So ito pa naman yung inaasahan ng Ginebra kasi ito yung strength ng Ginebra, yung 3-point shooting. So sa game number 1 hanggang game number 6, Ginebra attempted 136 3-point shot, and na-convert lang nila is 38. So meron silang 27.9%, and medyo mababa po talaga yan sa isang team. Kung ikukumpara naman natin sa TNT, so except yung game number 3, which is yun yung pinanalunan din ng Ginebra, so TNT laging double digits yung kanilang 3 points conversion. So TNT attempts 169 times, and they converted 67, and meron silang 39.6%, so close to 40%, which is mataas to consistently sa isang team. And of course, dahil din siguro magkaiba yung bracket ng Ginebra at ng TNT, sa finals na lang talaga sila nagkaroon ng pagkakataong magkaharap. So, and number 1 nga sa defense ang TNT by the end of the elimination, samantalang Ginebra naman is number 1 sa 3-point shooting. So medyo hindi po agad nakapag-adjust ang Ginebra, at naging maganda rin ang perimeter defense ng TNT. So kaya hindi masyadong nag-materialize yung 3-point shooting ng Ginebra sa ganda ng depensa ng TNT. So sa import matchup naman, consistently na outplayed talaga ni Ronday Hollis Jefferson si Justin Brownlee. So even sa mga talo ng TNT, so yung production ni RHJ ay consistent. And kumbaga hindi nila completely na shutdown si Ronday Hollis Jefferson, though nabawasan ng konti, pero nandun pa rin yung magandang performance. So consistent na yung naging performance niya. So game number 6, si Ronday Hollis Jefferson ay nagtala ng 31 points, 16 rebounds, 8 assists, 2 steals, so close to triple-double po. Samantalang si Justin Brownlee is
nagtala lang ng 16 points, 6 rebounds, 4 assists, 1 steal, and samahan mo pa ng 3 blocks. So, congrats pa rin sa Ginebra. So, wala pong dapat ikahiya ang Ginebra sa pagkatalo nila sa TNT sa finals, and though wala namang excuse kung bakit natalo ang Ginebra. So, admitted naman natin na talagang natalo. So, and yan ang kagandahan po kasi sa pagiging isang true-blooded Ginebra fan. And ipipraise natin ang Ginebra kapag nananalo. And pero pag talo naman ng Ginebra is marunong naman po tayong tumanggap ng pagkatalo. Well, itong sasabihin ko naman po ay for the Ginebra faithful, para hindi kayo masyadong malungkot. So, yes, may mga nakuhang key players ang Ginebra before the starts of the season. So, and yes, yun nga, may nakuha ng Ginebra with the arrival of Stephen Holt and super rookie na draft ng Ginebra si RJ Abarrientos. Pero nawalan naman sila ng isang Tristan Stan Hardinger na pwede sanang bumantay kay RHJ sa ilalim, diba? So, yung hassle ni si Stan. So, and remember, Ginebra is playing with almost a brand new team. They lost si Stan and Pringle, and they traded Onwudere for Ben Adamos. So, Ginebra's lineup is depleted, and at the same time, hindi po kasi naging balance yung lineup ng Ginebra. So, wala rin po si Jamie Malonzo, wala rin po si Jeremiah Gray, even Isaac Akbo. So, hindi po siya nakapaglaro. Kaya nga, they sign up big man, veteran Jody Vance, kasi nga po wala talagang big man ang Ginebra, and wala sa condition si JDP. So, nagkataon lang na bumisita siya sa Pilipinas and magpa-finals, na-injured si Isaac Akbo, kaya Ginebra decided to sign up si JDP. So, with a lineup ng Ginebra na puro guards at hindi nga balance, so nobody expected na makakarating din talaga sa finals ang Barangay Ginebra. So, tapos haharap kasi isang complete lineup na team na katulad ng TNT na meron pang isang magaling na import sa katauhan ni Ronde Hollis Jefferson. So, talagang medyo iba yung magiging stand mo ron. So yung point of view ko po dyan, for my fellow kabarangay, ay maganda naman po yung narating ng ang Barangay Ginebra. So sa PBA Governors Cup, kasi umabot nga sila hanggang finals, though natalo po sila. So pero kahit na po natalo ang Ginebra, so may mga revelation po tayo na na-discover at nakita. At isa dyan is si super rookie RJ Abarrientos. So all throughout the finals, struggle po talaga si RJ Abarrientos, and admitted naman siya na outplayed talaga ni Jason Castro si RJ Abarrientos. Pero sa Game 6, grabe yung naging performance si RJ Abarrientos. So 31 points, 1 rebound, 1 assist, 2 steals. Pero ang nakakamangha dyan ay hindi yung total performance niya, kundi yung shooting percentage. So, sa 4-point shot, meron siyang 50% with 1 out of 2 shooting. Sa 3-point shot naman, meron siyang 3 out of 5 with 60%. Sa 2-point shot naman, meron siyang 7 out of 10 with 70%. Sa free throw, 4 out of 4 with 100%. So, overall, field goal ni RJ Abarrientos ay 11 out of 17. So, with 64.7%. So, and sobrang taas yan sa isang guard. And remember, rookie po si RJ Abarrientos. And kung maalala nyo po sa isang game ni RJ Abarrientos, ay nag-career high siya nung semifinals against San Miguel Beermen. And with 28 points. And ngayong finals naman, may bago siyang career high with 31 points. So yun nga, madami pa tayong tatalakayin sa susunod natin na vlog about sa Ginebra. Magpapahiga lang po ang Ginebra this weekend, and I'm sure mag-start na rin ang rebuilding process ng management. So may nabalitaan po kasi akong na-confirm na raw po si TR sa Ginebra. So TR is hindi po yan si Terence Romeo, kundi si Troy Rosario po ay magsasign na raw sa Ginebra. So at hindi na rin naman masyadong bago yun sa inyo, dahil sabi nga ni
Troy Rosario is nakapili na siya ng team. So hinihintay niya lang talagang matapos yung finals. And he's definitely a good addition sa Ginebra if totoo po yan, kung may confirmation na. Yan naman po is ayon din lang sa ating mga sources. Pero ang alam ko po, ang sabi po ni Troy Rosario is sa PBA Moto Club siya unang magsasabi at doon natin malalaman. So abangan natin yan. So if magsasign po si Troy Rosario sa Ginebra at babalik din po sina Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, Isaac Go sa Ginebra, lalakas talaga yung wing ng Ginebra at saka yung front line, of course. Ang kulang na lang talaga is isang legitimate center. And on my part, hindi naman po masamang magkaroon ng wish list. Pero may balita po ako na sinusubukan pong i-win back ng SMC si Greg Slaughter from MPBL pabalik sa PBA. So I'm not quite so sure if sa Ginebra rin siya mapupunta. Pero if any case na doon naman siya mapunta is talagang mas maganda, mas masosolidify ng Ginebra yung front line. Maganda yung guards combination na plus yung front line is gaganda pa. And at the same time, yung rights ng for Greg Slaughter is nananatili pa rin naman sa Northport. So pero since wala namang kasiguruhan na babalik si Greg Slaughter, baka naman pwedeng second round pick ng Ginebra ang ibigay. Since wala namang conduit team na kailangan, so magmamaterialize din siguro yan. So depende. Pero well, don't get me wrong, yan naman po ay balita ko lang at wala pang confirmation. Mga rumors pa lang talaga yan sa internet. So huwag niyo po namang sabihin na lahat ay nasa Ginebra lang. So kasi nga po talo ang Ginebra, so of course magkakaroon ng rebuilding process. And besides yan naman yung mga puro gaya na sinabi ko is rumors lang. So may mga talagang kinukonsider din po tayo. So sa nakarang PBA Governors Cup Finals, kitang-kita naman po kung ano yung kakulangan ng Ginebra, which is yung big man. So with before with C-Stan, so nakakasabay talagang Ginebra. Imagine ang nawala po sa Ginebra is almost 16 rebounds per game. Plus yung Onwabere, sayang din yan. So anyways, doon naman iikot talaga yung rebuilding process ng Ginebra sa big man. So anyways, abangan natin ang mga mangyayari. So yun muna po for today's video. So madaming of course malungkot at hindi makatulog, at isa na po ako doon sa hindi makakatulog ng maayos. So pero ganun talaga ang basketball. So may nananalo, may natatalo. So this time talo po ang Ginebra. So ang importante po ay nag-enjoy tayong lahat, maliban lamang sa mga natalo sa NBA. So yun lang po. And yun lang po siguro muna for today. So isa pa, parang binawian lang naman talaga ng MVP group yung SMC. So nadalawahan na po kasi yung last time talo yung Meralco, talo ng Meralco yung San Miguel. This time tinalo naman ng TNT yung Ginebra. Pero kung babalikan po natin yung mga nakaraan, so 4 na beses po na pinadapa ng Ginebra ang Meralco. So parang nangyari is nagsumbong lang din siya dun sa kanyang sister, so yung big sister, which is yung TNT. And so far sa magkasunod na PBA Governors Cup Finals with Rondae Hollis Jefferson, hindi pa nananalo ang Ginebra. So yun yung unfinished business ni Justin Brownlee sa Ginebra, na sana matuldukan ni Justin Brownlee sa next PBA Governors Cup. Sana sila ulit yung magharap. Well, yun muna for today. And ito po again ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Kayo po ay nanonood again sa FTW ang For The Wins video. See you on my next vlog. Peace.